Mahirap talaga maging torpe kasi maituturing mo na lang silang the one that got away. When I'm third year high school, I felt in love sa isang second year high school student during our school field trip. Gandang-ganda ako sa kanya lalo na sa hair niya. Hindi ko siya ka-batchmate kaya't wala akong chance na kausapin or makipagkilala sa kanya. Maganda siya, mahaba ang buhok, maputi at matangkad. Nanalo siya ng Miss Intram sa school namin. Bukod pa doon ay nakakaangat ang estado ng pamilya nila. Kaya't nakakailang manligaw sa isang campus girl, kilala siya sa buong school. Sa taglay niyang kagandahan, wala akong ginawa para magpakilala sa kanya. Pero sa tindi ng infatuation ko sa kanya, ay parang naramdaman niyang in love ako sa kanya. Sa tindi kasi ng titig ko sa kanya na parang matutunaw na siya. One day, habang pauwi na ako from school, nakita ko siya kasama ang dalawa niyang kaibigan na tila may hinihintay. Iniisip ko na lang na baka nagkataon lang na may pinuntahan sila malapit sa lugar ko kung saan ako nakatira at nagkataon lang na inabutan ko sila sa kanto habang naglalakad ako pauwi. Dahil sa masyado akong mahiyain noon at natuturpi sa kanya kasi feel ko alangan ako masyado sa ganda ba niya at sa status ng family niya ay nakaka-intimidate siya ligawan. Besides, napakabata pa namin parehas noon. After ng isang linggo, muli ko silang nakita sa isang kanto before sa mismong inuwian ko. Saktong dadaan na ako at tila nag-stalk sa akin. Kinabahan ako kasi ayaw ko malaman niya kung saan ako nakatira. Di kasi presentable ang tinitirhan namin ng pamilya ko. Sa hirap ng buhay, nahihiya ako na malaman niya kung anong tirahan meron ako kumpara sa kanya na malaki at maganda ang bahay. Kaya't nagmamadali ako sa paglalakad upang di nila ako masundan. May idea na ako na parang in-stalk nga nila ako ng tatlong kaibigan niya na hindi ko alam ang dahilan. After a week ulit, ganoon na naman ang nangyari na mismong eskinita na dinaraanan ko na mismo sila nakapwesto at tila hinihintay nila ako na dumating. Kaya't ang ginawa ko ay tumakbo na ako that time para di nila ako masundan. After nun, ay di na nasundan. Ang pangyayaring yon, sa school ko lang siya lagi tinitingnan. Ang sarap ng pakiramdam ko sa tuwing makikita ko siya. Lalo na kung napapadaan siya sa tapat ng room namin. Ang itsura at dating niya ay parang ganun na sa nagva-viral na girl sa ponytail. Yon, ang ganda ng hair niya, ang straight at itim na itim. Pa kasi usong hair colors during mid-90s. Lalo na kung mahangin ng malakas sa loob ng campus. Ang ganda niya tingnan habang nagwi-weave at humahampas yung hair niya sa magandang mukha niya sa loob ng room namin. Sabay nakismile kaya't maski sino ay ma-in love sa kanya. Nanatiling secret admirer niya ako hanggang makatapos ako ng high school. Hindi ko na siya nakita after nang ako graduate. Nagsikap ako sa buhay. Nakatapos ako ng kolehiyo sa kabila ng hirap ng buhay. Naging inspirasyon ko siya. Wala na akong balita sa kanya. Naging challenge sa akin ng isang gaya niya. May girlfriend na ako 6 years after ng high school graduation at nagwo-work na sa isang prestigious company. Minsan pag uwi ko hindi ako sumakay ng company shuttle. Naisipan ko mag-commute upang makauwi ng mas maaga sa bahay. May tumigil na jeep sa harapan ko pagsakay ko. Laking gulat ko nang makita ko ang high school crush ko at kaharap ko pa mismo. Napatingin siya sa akin at tila naghihintay na batiin ko. Kaso muling nanaig ang pagkamahiyain ko sa kanya. Hindi ako mapakali habang nakatitig ako sa kanya. Bawat segundo ng oras na yon ay parang napakahalaga. Muli kong nakita ang babaeng naging inspirasyon ko sa buhay. Madaming pumapasok sa isip ko, kakausapin ko ba siya, sasabayan ko ba siya sa pagbaba niya o magpapakilala ba ako sa kanya. Kaso di ko nagawa yon. Mas nauna akong bumaba ng jeep na may malaking regrets. After 20 years na lumipas, may pamilya na ako at nalawa ng anak ko at wala na akong balita sa kanya. One day, nakita ko siya sa People You May Know na nag-a-upper sa newsfeed ko. Nag-friend request ako sa kanya at inaccept naman niya kaagad. Chinik ko status niya, immigrant na pala siya sa ibang bansa. Maganda pa rin buhay niya with her family. Natuwa naman ako at parehong naging maayos ang buhay namin pero aaminin ko na mahal ko pa rin pala siya. Never ko siya mini-message sa SOCMED. Wala naman kasing dahilan aside sa nag-greet lang ako sa mga post niya pag birthday niya. Yung isang kaklase ko na naging love interest ng isa sa kaibigan niya, nabanggit niya na ganun rin daw ginawa sa kanya. Sinusundan din daw siya ng tatlong yun at inalam ang tirahan niya. Kung in-stalk man nila ako, sino kaya sa kanila? Sa mga interesado sa akin, siya ba or isa sa dalawang kaibigan niya? May tuturing ko siyang the one that got away sa buhay ko, na naging inspirasyon ko sa buhay. Kung nandito ka man at mabasa mo ito, at salamat nga pala sa isang katulad mo. Mananatili ka sa puso ko kailanman.